verse sabi ni Ibas, datapwat sa bunga ng punong kahoy ay kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, ito sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. So, malinaw, huwag kayong kakain. Hindi naman sinabing, huwag kayong makikipagtalik. Huwag kayong makikipag-appear doon sa serpente. Dito malinaw na sinasabi, mayroong talagang hihiwaga. Mayroong talagang great mystery na hiwaga doon sa sinasabi ng serpente. Na sinabi, huwag ninyong hihipuin. Talaga because the fruit is a supernatural fruit. Doon, yun ang sinasabi ng tree of knowledge and good and evil. Diba? Okay. Siguro Englishin natin, Englishin natin. Nasa 3 tayo. English, sabi sa English, but of the fruit of the tree which is the midst of the garden, English na ito, God had said, you shall not eat. Sabi, God said, you shall not eat. Huwag niyong kakainin of it. Neither your thoughts, you should die. Diba? Neither you touch, lest or ye die. So, ibig sabihin, the tree, yung tree na yun, yung fruit of the tree which is in the midst of the garden, yung fruit na ito, which is the tree which is in the midst of the garden, is not a literal, it is a supernatural tree. God had said, sinabi ng Diyos, shall not eat of it. Huwag yung kakainin. Neither your touch shall you touch. Diba? Lest you die. So, means to say, that tree is not literal. It is a supernatural tree. Na pagka siya ay tinas mo, magkakaroon ng transformation. Yung transformation into your body. So, ibig sabihin, pag tinas mo siya, magkakaroon ka ng changing from your body, from eternal, from everlasting life, mag-change siya into death. So, ibig sabihin, pag-touch pa lang niya, yung pag-touch pa lang niya doon sa bunga na yun, sa fruit na yun, which is the fruit, sa pag-touch niya doon sa fruits na yun, magkakaroon kagad ng transfiguration. Ibig sabihin, matatransport yung nature ng fruit na yun into their body. So, kasi yung katawan nila Adan noon, nung kumakain pa sila ng tree of life, yung katawan nila forever, everlasting life. But when they touch the tree, when they touch the fruit, papasok na yung kamatayan. So, ito yung great mystery na dapat ito makita ng end time. Kasi pag hindi ito nila nakita, yung hiwaga nito, mabigat ito. Mabigat ito. Kasi iisipin mo, si Abe nagkaroon ng pagtatalik doon sa serpent. So, yung serpente na yon. So para isirain. So, yung great mystery dito na hindi nakita ng mga end-time believers, yung hiwaga ng fruits. That's the fruit is a supernatural. Isipin mo, ang Diyos mismo nagsabi, you shall not eat of it. Huwag niyong kakainin. Diba? Ang Diyos mismo nagsabi, huwag niyong kakainin . Or neither your touch. Kasi your touch, yung eat kasi, and your touch, may kinalaman ito doon sa transfiguration, in transformation ng nature of the fruit into your body. Diba? So, pag nagkaroon ito ng transformation sa inyong katawan, so, yung from everlasting life, change into, may stop doon, papasok yung death. Kasi may nature na . Okay. Now, so ito yung hiwaga na hindi ito nakita ng end-time believers na sinasabing,
yung sinasabi, shall not eat of it, and neither your touch is lest you die. Verse 4, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Totoo ba talagang hindi sila mamatay? Sabi ng serpente, hindi sila mamatay. Ito hindi nakita ng hiwaga ng serpente. Ang kamatayan nito ng sinasabi ng Diyos is from mortal. Mortal, yung physical ng katawan nila magkakaroon ng end of his life. So hindi na siya katulad nung hindi pa sila kakasal, yung life nila is longer. But when he eat and when he eat and touch the fruit, there will be a changes of his body, of their body. So tingnan mo. So ito yung hindi nakita ng serpente. Sabi ng serpente, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. So ito yung hindi nakita ng serpente ng kamatayan. So yung when Abe na ito yung si Abe na hindi tawag to. Yung si Abe na hindi nila naunawa na ang ibig sabihin nito ng Diyos, talagang nagkaroon ng doubt. Okay, sabi dito sa verse 5, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. So ibig sabihin, okay, now, yung nature of the tree na sinasabi doon, balik tayo doon siguro dito. Okay, para makita natin sa 9 ano. Yung nature of the tree of knowledge and good and evil, nag-transform na sa katauhan nila, Eve at Adan. Ibig sabihin, yung nature na yon nag-transform sa body. Siyempre, pag nag-transform sa body, kasama doon yung doon sa womb, apektado yun yung seeds. So, yung seeds ni Abe, mayroon na siyang good and evil. So, yung seed na yun, hindi lang yung sa knowledge na, kundi nag-transform pa doon sa katawan nila, Adan at ni Abe. Why? Because, nagkaroon ng death eh. Kung sasabihin nila hindi na-apektuhan, no. When Adan eat the tree of knowledge and good and evil, pumasok na yung kamatayan. Pumasok na. Kaya tingnan mo sa Genesis chapter 2, verse 15, sabi niya. Sabi to, sa 16, and the Lord God commanded me, saying, every tree of the garden do may is freely to eat. No, makakain nyo lahat ng bunga ng puno ng kahoy, maliban lang yung pinagbabawal. Verse 17, but on the tree of the knowledge saying good and evil, thou shall not eat of it. Yun ang sinasabing wag, thou shall not eat of it. Kasi pag kinain nila yung nature of the tree of knowledge saying good and evil, it will transform into the body of Adan and Eve. So yung binhi, yung seed, yung sperm cell, egg cell and sperm cell ng both male and female, magkakaroon na ng nature of evil and good and evil seeds. So ibig sabihin, yung binhi na yon from the woman and man, mayroon ng nature of good and evil seed. Kasi yung binhi ng yung tree of knowledge and good and evil, yung transfiguration, yung nature niya, yung supernatural nature niya, nandoon na sa kalagayan ng lalaki at babae. So kaya yung doon sa, kung titingnan mo sa Genesis chapter 4, yung ipinanganak na si Cain at si Eve, pinakita ng Diyos yung kalagayan na ito yung nature niya is good, yung si Cain is evil nature, yung isa good
good seed, yung isa evil seed. Good seed and evil seed. So si Cain, yung nature niya ay sa kalagayan ng evil nature. Yung si Abel, yung kalagayan niya is good seed. It is may nature siyang good nature, and makakapasok yun sa kalagayan ng pwede siyang tumagos doon sa kalagayan ng tree of life, yung life niya. So ito yung great mystery na sinasabi diyan. For in the day that do is thereof in the day that do it is thereof, those shall surely die. So ibig sabihin, pag kinain nila, yung physical condition ng katawan nila, magkakaroon na ng kamatayan. Why? Kasi sinabi na ng Diyos huwag niyong kakainin sapagkat pag kinain niyo, you surely die. But the serpent does not, but the Eve and Adam, hindi nila nakita yung kalagayan na yun. Hindi gano'n wala silang takot sa kalagayan na yun na kainin talaga nila yun, free of knowledge in good and evil. And that is the problem. Now, ito na yung ang kalagayan sa babae. Sabi ng Diyos dito sa Tagalog, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog na iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. Pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Itong binhi ito yung sinasabi kong evil nature, na yung nature nito is from the nature of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kasi nag-transform na yung course niya pumasok na sa seeds ng babae. So ibig sabihin na-corrupt na, mayroon, hindi na siya purity yung kanyang binhi. Mayroon ng evil nature na yung kalagayan ng babae. Napasok na yung evil nature. So, at dudurog na yung ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito, medyo malalim na ito. So, ibig sabihin dito, kung unahin natin, dito sa, may punishment na Diyos, sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa, at may kahirapan at sa iyong asawa, pahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Ito, buksan natin dito. Ito kasi mabigat itong topic na ito So, itong sinabi ng Diyos, sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan. Siyempre, during the deliberation ng kanyang pag pregnant, yung panganganak niyang buntis siya, sa kalagayan kasi hindi, yung kalagayan ng babae, hindi yan parang easy lang May yung condition yan, hindi physically talaga unhealthy kasi mayroon nga siyang dinadalang sinapupunan. So, malumbay ang kalagayan ng babae dyan dahil sa may nature siyang kahirapan. So, tapos sa yung paglilihi, manganganak kang mayroong kahirapan. So, ibig sabihin, pagka ang babae manganganak, talagang mahirap sa kalagayan. Kasi, sinabi ng Diyos na may manganganak siyang may kahirapan. So, lahat talaga pag nanganganak ang babae, talagang lumaranas talaga sila ang paghihirap because of sumpa o galit ng Diyos o parusa ng Diyos sa kalagayan na nangyari kay Adan. At dumalo ito ang sumpa nito sa lahat ng mga babae. Sabi niya, at ang iyong asawa ay pahinuhod ng iyong kalooban. Kaya ang hari dito yung babae, sunod-sunuran dito yung lalaki. Sa kalagayan during the pregnancy ng babae. So, pahinuhod at ang iyong asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. So, siga dito yung babae. Kumbaga salita, sa kalagayan, siga dito yung babae. Diba? Siga. So, brothers and sisters,
Kaya kung nabuksan nito, na gusto kong ipakita dito na nung kinain na nila yung tree of knowledge and good and evil, yung nature of the tree nag-transform na sa katauhan nila Eve at Adan. So si Adan at Eve, sila na yung representation ng tree of knowledge and good and evil. So kaya minsan may anak silang mabait, mayroon silang anak na hindi mabait. May good child, may bad child, may good child, may evil child. Yung ganoon din ang kalagayan kung titingnan mo doon sa Genesis chapter 4 na nanganak si Eve na si Cain. Ito, kung babasahin mo sa 4 verse 1, at nakilala ng lalaki si Eve na kanyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. Ito si Cain, ito yung evil nature. So yung evil nature ito, naganap ito nung pinanganak nga. At nanganak ng lalaki ako at sa tulong ng Panginoon. Unang pinanganak niya ay si Cain. At sa muli ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa, datapat si Cain ay magbubukid ng tupa. So, ito yung nature nito ni Abel. Pag binasa mo, good seed ito. Pero pag binasa mo naman ito yung si Cain, ang nature to may pagka-evil nature. So ibig sabihin, yung tree of knowledge and good and evil which represent Eve and Adan, meron silang binhi ng good saka evil seed. Ito si Cain ay nasa kalagayan ng evil nature. Ito naman si Abel nasa kalagayan ng good nature, which is good seed, ito evil seed. So ano na yun? Hindi yun sa pamagitan ng sexual, kundi doon sa pagkain nila ang totoong kalagayan na nangyari ito dahil sa pagkain nila ng bunga na yun. Kung hindi sana nila kinain ng bunga na yun, hindi magta-transform yung nature of the tree doon sa katauhan nila, Adan at ni Eve. Kaso nung kinain nila, nag-transform, so naapektuhan doon sa binhi. So kung nung naapektuhan ang binhi nila, yun ang kalagayan na mayroon ng. Kaya minsan may anak na suwail, mayroong anak na masunurin. Oo. Dahil it's adopted by the nature of the tree of knowledge and good and evil. So nagkaroon na talaga ng transfiguration o transformation, yung nature transfer into the body with is Adan and Eve. Pumasok na sa kanila. Tuloy natin, ano pa sinabi niya dito, At siya rin ang taong bunga ng kahihiyan. Curse po yun, mga kapatid. Hallelujah. So, nangyari po sa Garden ng Eden, nagsimula ang tinatawag na hybrid. So, si Cain ay hindi pure Adamic. Siya ay may lahi lang ng tao through Eve. Pero wala siyang binhi ni Adan. No, hindi ako. Yung sinasabi niya, it is about contrary because the Bible tells about the explanations about doon sa kalagayan. So yun ang great mystery na hindi nila nakita na it's not a sexual. It is a transform ang kanilang image na-transform ang kanilang image, yung kanilang yung seeds nila, yung binhi nila doon sa kalagayan ng sperm cell and egg cell ng lalaki, nag-transform, na-corrupt yung nature of the tree. Mayroon pumasok na ng evil nature and good seed and evil seed. So pumasok na nag-transform na kasi kinain kasi nila yung fruit na yun. Kung hindi nila kinain ang fruit na yun, hindi magkakaroon ng hybrid. Hindi na ma-hybrid. Pero walang kinalaman doon sa sexual. Walang kinalaman. So, ang sexual na naganap
outside of Eden. Nung pinalayas na sila sa Garden of Eden, doon naganap ang sexual reproduction. So, ibig sabihin, ang pagdami ng tao, bisexual na. So bisexual na, so all the people, all the human is represent the tree of knowledge of good and evil. Now, paano ito matatanggal ang course nito? Kailangan nila makakain sila ng tree of life. Kaya nga sila pinalaya doon sa Garden of Eden eh. Kasi baka uli sila makasungkit, makakain sila ng tree of life. So, para hindi sila makakain doon sa tree of life na yon, pinalabas sila sa Garden of Eden. So, nung pinalabas sila sa Garden of Eden, yun ang kalagayan na ang kanilang kondisyon, ang kanilang katawan, mayroon ng binhi ng good and evil seed. Hindi yung bisexual na si Eva nakipagtalik sa taong Eves na yung parang mukhang unggoy na sinasabing chimpanzee. It's not. It is contrary to the Bible. Kung paniniwalaan na sasabi na si Eve nakipagtalik, paano kung hindi nga nakipagtalik? It's liable to false teaching. Diba? Na hindi natin nalaman na ang transformations after eat the tree of knowledge of good and evil, nag-absorb sa kanilang katauhan. Nag-insist, pumasok sa kanilang katauhan. Inherit sin ni evil seed and good seed. So yung nag-possess doon sa kanilang katauhan na yun, because when he started, nung kinain nila yung tree of knowledge of good and evil. So yan ay yung great mystery na hindi gaano nakita na yung time. Walang sex, wala nangyari doon, wala. It is contrary when the Bible talks about. If it is the revelation is come on, kung hindi mo ito makita, nasa sa iyo yan. Pero yung pagbintangan mo, yung kalagayan na hindi naman naganap sa doon, ay isang pananagutan yan sa Diyos. So dapat saliksikin nyo na bakit ba nagkaroon ng binhi? And because it transform. Yung nature of the tree na transform doon sa kanilang katauhan. So mayroong good seed, mayroong evil seed. Okay, and God bless you, brother and sister. Nawa ay nakita nyo yung hiwaga nito sa presentation ng tungkol sa the original seed, original seed, either this is a sexual or to eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Okay, and God bless you.